Minotaur para sa kupunan ng AP Bren. Sustain is the name of the game. Para sa AP Bren, Blacklist International, masasabi natin na sobrang balanse din na naging lineup nila dito. May sustain, may pang-extended team fight sila, and yung damage at yung frontline heroes na punuan nila. Oo nga eh, parang iba ngayon na nakikita natin sa ating mga kupunan. Sige, sige. Ano yun? Huwag ka nagsisige dyan. Sige. Sige, gusto ko lang ito na huminga. to. Gusto ko lang huminga kasi Nakakagulat kasi yung Minotaur dyan. nakakagulat eh. Ako, nagulat ako ha. Paano yung gulat? But still, AP Bren, alam ni Coach Bren to. Alam ni Coach Daki itong ginagawa nila. By the way, tignan nyo yung emblem. 4 na Wilderness Blessing yung hawak ng Blacklist International. Ay, oo nga. Kung mobility yung game number 1, ito literal. Ano na to? Need for speed. Oo, dire-diretso na. No? Sabi na, wala kami Rafaela. Sige, pabibilisin na lang namin yung sa sarili namin. Pero mabilis lang din ang mga pokes ng ating mga teams. Aray. Medyo may pagbibilyar dito si Kuya Rene J. Tamang tumbok lang eh. Napunta sa AP Bren ang Lito Wonder. Grabe, Lito Wonder, parang Yeah. suntukan na agad. Pero na-force din yung Retribution. Kinuha na ni Sensui yung green. So lamang sa XP, si Sensui in terms of, in terms of XP. So mauna siya mag-level 4. Pero talagang nagulat ako. Nakakagulat nga naman talaga na may pause for Rafael na tayo nakikita. Although nakita natin yung kanyang prowess sa early game. Nandiyan yung mobility, yung slows, yung damage din, enough din naman sa early game. Ang question kasi dito is yung mid-game eh. Saan galing yung damage output ng 83? Oo nga, no? Kasi, again, pag late game, pwede natin kasahan si Super Marco. Yeah. Andyan din yung damage ni Flap TZ. Kaso papasok ko na sa teritoryo ng Claude. Yun nga eh. Yun, Medyo mahirap. and yung late game kasi, masasabi natin na kahit may nerf na naganap doon sa isang Claude, late game hero pa rin yan. At taas pa rin ang kakayahan ng isang Claude para pumatay sa late game. Ramdam natin ngayon no, na intense yung laning doon sa may top. At dito rin, para sa ating third objective, hindi na masisilip ng side ng AP Bren at isang malinis Oy! para sa Blacklist. Di ka pa. Kamuntikan pa, naka-ready na naman si Edward, laging advanced. Grabe si Rene J. Muntik pa makuha yung purple buff. Kinabahan si Kyle TZ doon. Oo. Naparetre din siya actually. Nakita niya ata yung trajectory. Nung Acer Rico, no? Pero Black Dragon 4 kulay red, papasok na dun sa may gitna. Maaga pagpasok para sa kanila, merong Netherrealm nga. At si Super Marco kasama na rin. Sensui is down. Si Yue ay medyo maiipit, merong flicker. At aalis na lang muna. Okay lang pa isa-isa, sabi ng Oo, AP Bren. naharangan. Di pa tapos. Naharangan. Di pa tapos dito. Hindi Kahit siya easy. nakapunta ng purple, no? Kamunti ka na. Ay, ayan, medyo masakit nga lang si Kaltisi ang medyo mamaga dito. Aray. Kaltisi wala buhay si Oheb, Oheb Oheb, tinawag Oheb. na. Blazing to wet. Renege makakakuha ng kill. At mare-reset pa rin yung purple Uy! buff. Tumulas, Naiwasan. tumulas. Naiwasan yung penalty zone for you with the flicker. Imagine mo, napakarami kagad na naganap. 3 minutes pa lang. 1-1 ang ating score. Ibang klase ang dalawang team na to. Na ano na parang hindi na natin ma-explain kung anong klaseng siyensya. Ang ginagawa, meron na ring math doon sa mga angles ni Rene J. Grabe yung yung harang niya. Ginong roadblock yung Novaria. Oo. Pinang checkpoint. Sabi niya, nanako Teka ka lang, purple boss. Bawal yan, boss. Abisado namin yung ganyang galawan. Namatay jungler namin. May purple buff kami. Pupunta ka rito. Bawal yan dito, boss. Bawal. Pero 7 seconds mabubuhay na rin naman yung purple buff ni Kyle TZ. Ngayon, may mga pagkalma para sa magkabilang kupunan na ito. Pero si Oheb kasi, sa ngayon hindi pa napapansin ng AP Bren. And ayaw mo na nakakakuha ng mga maagang items itong Claude na ito. Yeah. And Nabigyan ng kill. yun nga nakakuha kagad ng, ng kill dito yung Blacklist International eh. Medyo malaki ang kailangan habulin dito. Actually, for AP Bren, kailangan lang nila kalmahan ng konti kasi even yung mga favor, yung mga sustain nila ay hindi pa ganun kasolid. Tsaka That's siya true. nga, antayin pa talaga nila. Yep. Wala pa yung passive sa roam boots ni Yeah. Ogwen. Pero maganda naman dito kasi dalawa heal nila. Oo. Eh napakataas ng heal ni Pew kasi nga position 4 na Rafaela. Oops. Okay, turtle objective. Nandito na yung Dragon. Ooh! Sakto retribution para kay Sensui. Meron pa penalty zone. Full barrage. Wala pa masyadong damage. At meron pa nga meron pang setup dito. Unti-unti yata ang makakabawi ang AP Bren. Pero Ogwen ay mabubuhay pa rin. Tapos Yue at Rene J, alis na lang muna. Double kill para kay Flap TC. Walang naging bawi doon ang Blacklist International. Ngayon may Yeah. pag-agaw Uy! pa na purple buff. Ito na naman. Parang every after team fight. Let's meet again at the purple buff. Nakuha niya. And naging successful dito ang Bees para sa pag-agaw at nakaplato pa itong si Super Marco dun sa may bandang itaas bago mag 5-minute mark. Okay. Tinatanong natin kanina saan galing yung damage.
si Flap TZ nag-rush ng Hunter Strike. Kaya napakasakit pa rin nung Yuzong, pero it doesn't answer yung Claude problem nila ngayon na kanina pa ginagamit ng Blacklist International para makapag-split. Even though they're losing out on these skirmishes, at the end of the day, yung Turtle Takes sila nakakakuha yung mini objectives na nilalaro ng Blacklist ay sila pa rin yung lumalamang. Nakakuha ng kills yung AP Bren dito kay Sensui 2 times na, pero dahil dalawa yung hawak na Turtle ng Blacklist International, lamang pa rin sila sa XP. Yeah, gusto ko rin yung basa na ginawa dito ng Blacklist International. No? Lumipat kagad sa baba si Oheb. Kasi alam niya naman, wala ng 5 minutes. So ang ginawa niya lang Pwede dito, na. bumasag na lang siya dun sa may bandang ibaba. Yep. Eh at least kahit papano, no, napalaki pa nila yung kalamangan nila. At si Oheb ay hindi pa rin napapahirapan. And yun yung kailangan gawin ng AP Bren early game pa lang eh. Kailangan nila talaga sanang pigilan eh. Yeah. Kaso ngayon sa Blacklist International, may kita natin na continuous ang kanilang nagiging rotation. Tsaka yung, again, yung pinapredict nila kung saan nakapwesto yung AP Bren. Now, AP Bren, medyo napapabagal pa naman nila somehow yung ginagawa ng Blacklist. Kasi pumapalag sila sa teamfight eh. Parang yun yung pinaka-stand ground nila para makabawi. Yeah. Yung AP Bren dito, ang kinagandaan ng composition nila, lalo sa setup na meron sila, yung position 4 na Rafaela, sila actually yung ube. Sila actually yung ube this time around. Yung Blacklist magdidikit lang yan para sa Netherrealm. Pero when it comes to map movements, AP Bren talaga yung parang gusto mo na sama-sama kayo when you're taking objectives. Kasi Blacklist International, in this game, in this specific game, you want to utilize yung split pressure na dala-dala ni Claude. Ayun na nga yata yung ginagawa. Nag-split na lang sa top. Bigay na nila yung turtle. Binibilisan na talaga ng Blacklist International yung pag-responde nila. Pero dito, sa may bandang gitna, dadaan lang naman si Rene J dun sa may damo. Pinagalan parang yun yung mga ginagawang sandwich na yakap. Biglang dediretso na lang. So yun yung mga gustong gawin ng AP Bren ngayon. So ma-maintain pa rin ng Blacklist yung kanilang lamang. Parang part of the plan yata na ibigay yung turtle. To be fair, wala rin naman kasi paggagamitin si Flap TZ ng Purify. So, wala ring sense bakit mo i-hold. Lalo pat na nakuha naman nila yung turtle. Sa Lord, aabot naman yung Purify ni Yuzong. So, you take what you take what you can. Parang sa utak ng AP Bren, kung ano man yung nakikita natin, pwede nating patayin, pwede nating kunin. Lalo timing natin ngayon, kunin na natin kasi mamaya iba yung itsura ng game. Yung split pressure ng Claude, mahirap sagutin. Kasi pag tinignan mo yung lineup ng AP Bren, sino nga namang dedepensa doon sa split push ni Oheb? Hindi pwedeng si Super Marco, hindi sila pwede mag 1v1, lugi si Ixia doon. And hindi rin pwede yung Dragon. Kasi yung Dragon pag nagpakita sa Lord na half HP, maglo-Lord turn ng Blacklist International. Dediretso yun agad, no? Speaking of Dragon, by the way, si Flap TZ ay 4 kills para dito sa game. So talagang nga siya ang pwede maging X-Factor for AP Bren. Timing lang kailangan gawin. Sakto ang timing, penalty zone. Meron pang Black Dragon form, full barrage, unti-unting masasaktan. Kaya naman Edward makukuha doon. Napakagandang pag-set up para sa kanila. Meron pang Astral Echo para malaman kung nasaan ang ibang mga players na AP Bren. Grabe, tunaw kagad yung dalawang members dito ng Blacklist International. Buti na lang, may passive itong si US. So, babalik kagad siya doon sa laban na ito. Ngayon, 25 seconds bago mabuhay yung unang Lord ng ating game. Yung malaking lead na hawak ng Blacklist International na pababa na ng Bees. Yeah, but it all looks good till you see the towers. Isa pa lang yung babagsak sa may bottom lane. Kailangan talaga gawin ito ng AP Bren. 8 minutes in, they need to win this team fights. Kasi kapag hindi, lalaki at lalaki lang yung kalamangan ni Oheb dito versus Super Marco. Again, maganda siya tignan on paper. Yung mga nananalong clash, napakahirap nga naman patayin ng heavy sustain lineup ng AP Bren. Pero it needs to be more. Kasi may flood problem silang paparating. Ngayon, sa damage dealt, obviously, Rene J, dahil sa mga pokes niya, siya ang lalamang dito kasama si Yue. And AP Bren, alam naman nila na yung kakayahan dito ng Blacklist International na makipagbruskuhan, team fight kung team fight. Dahil nga doon sa Netherrealm and yung mga pokes si Rene J. Pero alam nila yung kakayahan nila. May heal sila mula sa Minotaur. May heal sila mula dito kay Rafaela. Super heal. So super duper heal. Top lane, Uy, pero sa top lane pala. Nagtatangka si Flap TZ, Tingnan natin kung 5-0 kaya niya yan. Tingnan natin kung kaya niya kaya. solo kill, no? Kasi 5-0-1 eh. 5-0 yan. Feeling ko, touch ground kung... Teka, tingnan ko nga lang kung masakit yung damage sa akin ng Claude. Kasi if hindi siya masaktan ng Claude, ibig sabihin siya yung pwede makasolo kill. Yun yung pwede niyang targetin. Kumbaga sinasabi niya, sige nga boss, tumesting ka nga. Testingin mo nga yung damage mo. Oy, pero wait lang. Naipit, Parang iba yata yung gustong gawin ng AP Bren doon Napabarage. Napapul barrage. Mapapauwi doon sa may garage naman. Si Oheb dahil doon sa full barrage. Kaya dito ngayon AP Bren, sila naman magtatangka pero may bawi yata. Okay, si Few mapipigilan nila.
dahil doon ay pwedeng pumwesto ulit pero mabilis lang din na makakahabol yung Blacklist at si Sensui nandito na naman. Ready na naman sila sa mga sayaw dito sa ilalim ng Lord Pit. Nag-play ka si Super Marco kanina. Pag nakita siya ni Edward, Okay, gumugulong dito si Kyle Easy ngayon. Jungler, hindi. Si Edward ang magiging target nila. Black Dragon formula kay Blap! And this is Sensui! Naku po, sakto, pero may bawi. Hindi, hinahabol Sensui! na nila. Sensui! Sabi ni Sensui, saan ka pupunta? Oh! Rene J makakakuha ng kill. At yung gulong ay pipigilan pa. Oh, Tatlo no. ang buhay para sa AP Bren at meron pang Lord. Wow! Ano nangyari doon, oh my Midnight? God, sobrang on point. Perfect timing ng penalty zone. Umangat si Kyle TZ nung re-retrihin niya na yung Lord and nasundot na naman ni Sensui na Lord steal na naman ng Blacklist International. Ito yung instincts alongside dun sa commitment na binibigay ni Edward sa kanyang Terizla. Alam mo yung ano dito ni Sensui, pag ginagamit niya yung Fredrin, parang naka-ready yung magbabaliktad ka nung piniprito mo. Oo. Parang iniitsa niya lang ganun, tapos bibili ng retry. Luto na ang dapat ihain. Kaya naman Lord mag-march in dito sa may bottom lane. At 11-minute game time, medyo magsa-struggle ang AP Bren sa mga team fights, but madali pa rin naman para sa kanila na dumepensa. Yeah, sasalubungin na dito ng AP Bren. Good decision para sa kanila para makahabol sila if ever doon sa itaas or may pinaplanong laban dito ng Blacklist International. 4.4k gold lead para dito sa mga code breakers. And in terms of the items, lamang ng halos 2,000 ah. Ang ganda nung, ang ganda nung pinili ni Oheb dito. Inuna niya yung corrosion sight, tapos yung kanyang golden staff. I think na-crossbow pa nga ito kanina. Tapos bumili pa siya ng component ng golden staff. Tapos tinapos niya yung corrosion sight. Kasi anybody na tumapat sa kanya, talaga masislow down. So kaya niyang i-micro, kaya niyang outplay dahil sa bonus movement speed din, especially with the Wilderness Blessing. So nandun pa rin yung nandun pa rin yung capability ng Blacklist International na ma-utilize yung Claude. Ngayon, lumalaki lang lalo din yung problema ng EP Bren kasi sumasama na yung Claude sa team fight. Nasuslow na sila. And nakita natin kanina si Sensui, tinawiran niya yung backshot. Sabi niya, wala akong pakay. Gusto ko si Super Marco. Dumiretso lang, no? Tapos yung moment na yun, madami ding ibang players. Oheb. Tinawag yung Dragon. Medyo aaray doon si Oheb. Kalahati ng buhay dito ng Flap DC. Sensui ang sasalo ng mga damage dito from the Hive. Aalis na lang muna sila. Sabi na, teka, kalma. Pero yun, sabi ng Blacklist, hindi kami kalmado. Pero sabi na AP Bren, teka, kumalma nga kasi kayo. Ang kulit niya, sabi ni KLTC, pero purple buff lang pala ang pag-aagawa nila. Teka lang, sandali. Grabe, walang namamatay. Walang mamamatay sa pamilyang ito. Blacklist International at AP Bren. Ito na yung binabakit natin kanina. Saan galing yung damage mo para tapatan mo yung friend. Ay, no po, nakita pa nga. Philip. Meron pang Astraleco. Pwede pang, parang pinupush na lang nila. Lumayo muna kayo. AP Bren, alam namin yung kakayahan nyo. And again, bumabalik na tayo doon sa pinag-uusapan natin. Minute 1 pa lang. Yung kakulangan ng damage pagdating sa AP Bren. Ito mo yung pagtayo ni Sensui kanina sa harap. Parang imposibleng mamatay. Yung Wapak lakad else niya, eh, wapak yung else eh. lakad niya, alam niyang imposible siyang mamatay eh. Parang ano, di ba na may nangyayaring team fight, siya sinusundot niya yung purple buff eh. Parang ginagawa niya sa gilid. Parang siyang ano, yung spectator na kumakain ng popcorn. Tapos nadadami na siya. Nadadami na siya. Nasisipa na, nasisiko na. Kain pa rin ng kain ng Pero popcorn. nakatutok pa rin. Oo, nood lang na nood. Doon sa pinapanood niya. Wow, tutok na tutok dito. Ang Blacklist International at AP Bren. Kagaya nga ng sinasabi natin, yung damage manggagaling kay Super Marco. Kailangan on point. Kailangan niyang mailatag ng maganda yung full barrage niya. Pero kasi may pang-reset eh. Andun yung Netherrealm eh. Kahit sabihin mo may Minowan's Fury, meron Aray! silang this time around, meron silang Ko si spell. Oheb. Ginagawang tangke yung Claude. Grabe, Pinang-zone. Napakasakit na ng damage dito ni Oheb. Tinutunaw ng mga normal hits. Ngayon 15k yung buhay ng Lord. Gugulong na. Back sa shield unity na gamit ni Kyle. Naghahanap ng Lukat oportunidad. Oheb! Aray ko. Pew ay buhay pa rin. May bawi ba dito ang Bren? Nagamit na agad yung Netherrealm. Pati din naman yung Dragon na tinawag na rin. Meron pang Petrify sa tatlo pero sakto. May Spectre Snake Sensui. during that Sensui. moment. Si Sensui. Nandoon 1v4. lang. Si Sensui nandito na naman nakaharap. Tapos balik lang ulit sa turret. Grabe, sinasalo lang niya. Lahat ng damage na nagagaling dito kay AP Bren. Sabi niya, I can do this all day eh. I can do this all day. Medyo maganda yung ginawang play ni Few Pagpasok niya Yeah. ng bush, siya kanya ginamit yung Holy Baptism, nabigla din si Oheb. Kaya naman medyo weird din, awkward yung naging team fight for Blacklist. Kasi na-expend yung Netherrealm. Niligtas ni Yue si Oheb, kaya siya nakapag-BMI out dahil doon sa reset factor nung Netherrealm. Pero yan yung split pressure. Okay. Yan yung split push. Split Yan yung push. split push. Oh no, si Oheb. Ilang beses din natin nakita itong si Oheb na gumagalaw
sa kanyang will. Pero dun sa gitna! Panibago na naman. Kanina hindi nagawa. Kaya sa Grabe. pangalawa, nagawa na nila. Sabi ni Yue. Sa harap! Sabi ni Yue, hindi lang kita hindi kasi naharangan yan eh. Hindi Oo. naman tira ni Leslie yan eh. Yung Netherrealm, kailangan yun. Remember, support. Phosphor, yung Rafaela, may damage items yan. No, ginamit niya talaga lahat. At ngayon, bibilisan kahit di sinabangga sa maling tao. At nakuha nila yung Lord. No, kasi Caldisi, hindi pa yata nila pauuwiin. Kaya atras na lang Oh my muna. Blacklist God. International, 6.1 kay Gold. Tapos if you, 10 seconds. Teka lang, gusto ko lang i-highlight yung ginawa ni Yue. Kasi hindi simple yun. Hindi nag-isip yun. Sabi niya, teka, Phosphor yan. Oh, Naka-lightning transit. Nagpo-proc yung nagpo-proc yung passive ng Rafaela sa with the lightning transit at yung pure rage. So kailangan yung Netherrealm talaga. Alam mo yung ganung IQ lang Oh. na parang pre, patay ka dyan, promise. Wow. Ina-Netherrealm kita. ibang klase. Yung damage kasi nung Rafaela, yung ulti na yun eh. May multiplier yun kung gaano kataas yung magical damage mo eh. And nirespeto yun. Hindi ako makapaniwala Hindi na kay sumugal Yue. ang Blacklist doon. Wala mang Netherrealm. Okay lang. Hawak natin yung Lord. Pwede tayo sumugo dito. Buhay pa naman yung third and third Aray! sa lahat. Pero si Ovid, dumadamba na ha. Grabe, Op, sakit op. agad ng damage. Uy, nagamit yung Petrify. Walang tinamaan. Okay. Oh, nagamit na nga. Oh, no, ayun. So, walang bigla ang pwedeng play. Pwera na Ala. lang. Wala ding flicker si Few. So, yung flicker Holy Baptism ay hindi na natin pwede makita. Yung Torres sa may bottom lane, masisira na. Pwede rin dito sa may middle lane. Nakaabang ngayon ng AP Brand para dumepensa. Open na sa harap. Hatak, Pero hatak. kalahati na lang buhay. Oh! Hindi, wala na pala. At masisira na nga. Dito sa may middle lane, Minion Wave nandito. Pwede bang mag-tower push? Tinawag na ang Dragon at alis na lang muna. Wow! Hindi ko na mapaliwanag kung anong mga nagaganap dito. Basag yung Torres sa gitna. Same with the bottom lane. And Blacklist International, hindi Look at pa Zoe! tapos. Look at Joey! Hindi Nakaangat pa lang, sila no? tapos. Nakatayo lang talaga si Sensui. Meron daw kasi siyang immortality at makunat. Eto! Eto naman, para kanina din nangyari game number 1. Doon na doon din ang penalty zone. Pero sabi ng AP Friend, pwede kami bumawi. Full barrage! Para dito kay Super Marco. Unti-unti ngayon na humahabol ang Hive as Sensui is down. Humahabol si Flap dito. Ngayon gugulong na Shield Unity. Si Cardizzy. Pinag-normal na ng 4 members mula sa AP Bren. At pababagsakin nila. Proc lang yung immortality. And this time, Oh my God. Edwards down. Wait, while that was happening, ang ganda ng heads up play ni Renegade. Clear niya yung lumabas na minion wave sa may middle lane. So hindi rin magagamit ng EP Bread ng opportunity na to. At best, dalawang torre, hindi to aabot sa base ng Blacklist International. Yeah, At best, hindi nga aabot eh. Ayun na, dito na si Oo, Yue. lumiko pa. Ang bilis ng clear wave na kanila Grabe ipamamalas. yung heads up play ni Renegade. Oh, Pero mismo wave. Meron pa isang wave Ayun na. Ito yung sinasabi at best. At sakto din ay maubuhan na. Sensui, 15 seconds bago si Edward. At AP Brand ngayon, napaliit nila yung lamang ng Blacklist kanina. Sakto kasi nagkaroon sila ng window naman ngayon na sa kanilang minion wave yung pwede na iangat. Oo. Grabe yung AP Brandon. Sumugal na sila eh. Itinapon na nila lahat ng katawan nila doon sa pagkapit para lang madepensahan. And yung position ng full barrage. Hindi rin umabot yung Netherrealm para mailigtas itong si Oheb. Yeah. At oportunidad yun para sa AP Brand. Nakabasag sila ng mga tore. At ngayon Lord naman ang minamataan nila. Actually, I think nag-breakdown din yung communication sa Blacklist. Kasi pagpasok, may problema sa front lines yung Blacklist International. Hindi rin nila naabot Super Marco. Although na-force out yung flicker. So still, ramdam pa rin yung effects nun. 20 seconds mo ng flicker si Super Marco. Problema to kasi hindi siya pwede magpakita na sa Trizla. Aha. And actually, pwede namang antayin muna ng AP Brand eh. Pero kasi parang nagmamadali ang Blacklist eh. 31K buhay ng Grabe. ating next Lord. Habang si Sensui, tingnan mo Grabe naman. si Sensui. Sinasalo lang. Sige, bitaw niyo lang sa akin lahat. Kaya kong saluhin yan. At saka lang niya kasi kung ano yung range ng Lord, na kahit pumunta siya doon, masasalo pa rin ni Caltisi, tapos pwedeng pa niyang i-pull. Oh, Dragon Form. Ito na naman yung Dragon Form. Kanino nga ba mamuputay? Lord! Oh! Coil! TC! Full barrage! Meron pa full barrage! Pero Edward with the Oh, penalty yeah! zone. Yue naman with the kill. Nagkakabalitan na ngayon ng mga skills. Pero Blacklist International, mawawalan ng immortality na si Kyle. TC! Double the kill na para kay Sensui. Pero sabi ni Super Marco, triple kill na! Renegade! Hindi pa Renegade! sila dito. Ang bababa ng buhay ng mga members ng AP Bren. Pero meron silang minions. Oheb. Bumili na rin yung Renegade! Super Marco Renegade. Sumisilip nandun. Ooh! Yung Asher recall niya pero hindi sapat yung damage. May buhay pang natitira para sa AP Bren. Sasalubungin nila yung Lord ngayon para dumepensa. O Gwen, bumili na ng Blade Armor. So, mas magiging matagal pa ang ating laban dahil alam na ng AP Brand kung paano sila magse-set up ng play. Yeah. Grabe.
Actually, dalawa sila naka-blade armor dito. Si Baksha, pati na rin si Minotaur. Well, buo na rin pala yung, matagal na palang buo yung kay Yuzong. Kakabuo lang nung kay Ogwen. Pero maganda yung, maganda yung naging start ng Clash na for AP Bren. Medyo matapang din yung sugot ni Sensui doon. Nung pumasok si Ogwen, lalo pa siyang pumailalim. Para lang at least makontest niya yung Lord. Pero again, nasa area siya nung time na re-retry niya na sana yung Lord. And si Kyle Tzu yung nakasecure nun. Pero again, yung Netherrealm, nag-allow ng reset for Blacklist International na kapag re-engage siya sa may backline, naubos sila nung damage output ng Blazing Duet. Mind you, na-nerf pa yung spell na yan. Ganun lang kataas yung damage output ng Blacklist International. And consider, dikit-dikit din yung AP Bren doon, yung Ghost Bursters na nilalabas ni Yue ay napakasakit na rin. Yung multiplier din kasi talaga Sakit eh. nung skill na yon. Pero ang ganda kasi nung nangyari, no? Ginamit nila yung Netherrealm para ma-reset eh. Lumapag yung full barrage, saktong-sakto, yung parang imbudo-like na na ulti na yun. Diba? Light, Na ulti na yon, sakto sa kanila. Tapos kapag sumabog ka sa yung Netherrealm, may mga 1 to 2 seconds ka na may naka-standby iwan. lang. Yung And hindi ka naman niya. na-damage dun eh, di ba? Pasok yung Nakatayo ka lang. pasok yung window dun sa moment na yung Ayan. 1.2 seconds na naka-stun. Siguro may matitira ng 1 second or 0.7 seconds Para si sa, Ike siya para ano? banatan ka. Oo. Pero effectively kasi, parang hindi na nagmamatter yun eh. Wow. Kasi wala na yung spread out damage na dinadala ni Ixia. Actually, yun ang problem ng lineup ng AP Bren. Di naman problem, pero yun yung downside compared to Blacklist International. Yung AOE nila, napakababa compared dun sa meron ng Blacklist International. Number 1 yung Faramis pa lang lugi na sila. Tapos may mga Claude pa ang kailangan isipin. Kahit nga yung kay Fredrin, yung Appraiser's Wrath, pati na rin yung first skill ni pala. Novaria. Yung second skill niya, yung Star Shutter, kapag tinama kayo magkakadikit, AOE din yun. So ang daming Hirap. AOE factor lang sa side ng Blacklist International. Pero nagiging factor din dito yung range ni Super Marco. Yung kaninang full barrage, hindi siya naabot agad ng kanina, Blacklist International. Na-unleash siya lahat eh. Lahat ng galit niya nilabas niya eh. Pero again, yung team fight ay ano pa rin, I would say 50-50 pa din. Mas mataas lang yung room ng execution for Blacklist International. Yep, and it's all about the reset na nanggagaling doon sa Netherrealm. Grabe maglaban tong mga world champions natin. Uy, sino yan? Ay, si Tiger Wolf. Kaya ka ba naging midnight? Gawa nun? Ano yun? Simbang gabi yun. Simbang Lumang gabi. picture Akala ko hating gabi. Picture yun ng 2011 pa. Ay, grabe, no? Ayan, Naalala gawin ko mo yung yung shoutout picture sa mga MP. Ayan, shoutout sa lahat ng mga MPL fans dyan, ha. Ay, Shoutout sa MPL fans. Magandang araw sa lahat ng mga MPL fans. Yan. Kung hindi nyo natatanong guys, nung season 10, kung may mga umattend dyan dito, yung nagsasalita sa venue, si Burrito. Si Burrito po Ayan, yun. ayan. Kaya pinapagawa natin sa kanya. Oy, Magandang umaga, MPL fans. ayan yung mga fans. Oo. Siyempre, may mga kanya-kanyang mga kaduo yan. Diba? At ito yung nakakatawa eh, kapag nasa venue ka, no, makikita mo yung mga Alin? yung mga picture ng ulo ng mga Sa black. ayan, sa blacklist, diba? Sa black yung mga ulo nila. May mga ulo. Pwede nga emoji yan eh, no? Oo nga, actually. Di ba? Oh, Ayan, marketing. Alam Alam na! Alam Baka nyo na, ha? naman. Baka naman, 1% lang, oh. Ako, di ba? Yung 1%. Tama. Yung fanbase, di ba? Tama. Sa 1%. Ayan, di ba? And nakakatawa, no? Kasi umiikot lahat, no? Base sa mga fanbase. And ito yung nakakatawa sa mga players ng MPL Philippines, no? Natututo na silang alagaan yung community nila, yung fanbase nila, Totoo. even yung social media nila, Yes. napapagalaw na nila, no? And itong dalawang teams na nandito ngayon, ngayong gabi, dalawa sa mga teams dito sa MPL na malalaki ang fanbase. Yung mga Hive, yung mga agents na nagdiriwang ngayon at pinagsasaluhan ang pinakahuling serye Yeah. ngayong regular season. Alam niyo yung mga ganyan, pinapatagal lang din talaga yung documentary. Oo. Pampaganda Pinaalala lang. kasi na last Series eh. Baka i-gameplay ng series 80 na. Bren eh. Pampaganda, no? Pampaganda ng Pero, doc. imagine mo, no? This could be the last game Ah, of regular season ng season 12. Pero hawak pa rin naman ng AP Bren yung chance na ma-force out nila yung game number 3. We don't know, baka ma-reverse sweep pa nila ang Blacklist International. Pero again, ang laki kasi ng problema nila going into this game. Going back into this game, no, yung Claude, ito pa rin yung problema. Magkakaroon tayo ng Lord Dance in 20 seconds. Pero bukas kasi yung base ng AP Oo Bren. nga pala. Again, sinong dedepensa dito kay Oheb? hirap hati sila eh. Parang torch sila. Nakaposturo na nga siya. Sabi niya, guys, dito ka sa bottom lane. At saka minsan Pala kayo dyan. At saka si Claude, kasama niya yung partner niyang Dexter na mag-push. Sa totoo lang, mas magiging mabilis if ever na mag-split push si Bestie. Ayun, nakaposturo na sila. Sabi niya, guys, dito tayo sa opposite side ng map.
Dito tayo lalaban. Papakita lang ako sa mid, mag-clear ako ng wave. Tas Para biglang dediretso, no? pwede ako mag-switch ng Lord, pero pumunta talaga ako ng bot. Oo nga, parang dun nga yung trajectory niya. Oho. Ay, hindi. Ano Hindi, lang, pang bait lang yan eh. Parang madali Bait lang lang, yata bait para lang. sa kanila. Naka-slow push yung bottom lane, naka-slow push. Ito yung tinatawag nating slow push, guys. Ayan, ayan. Lamang sa equilibrium yung minion waves ng Blacklist. At At kung ikaw AP Brand, hindi ka pwedeng mainip. Hindi pwedeng pumunta ng XP dyan para i-clear mo yan. Kasi maglo-lord turn Yun yung yung Blacklist. timing eh. Kasi kalahati na hold na ni Sensui yung Ayan Lord. ayun o, kalahati na buhay oh. Slow, ano talaga, slow push oh. Slow Okay, ito push. yung sinabi. Uuwi na si Flap TZ. Para dumepensa. Ay, Niklod, ay, Niklod! Ayan Alam na. mo, Ay, Niklod! alam may Ayan na. idea na sila. Kaya Okay ngayon ba? uuwi na talaga. Ayaw nyo Okay. ayaw nyo mag-defend ha. Habang naglo-lord, nakaabang. Ay nako, pipigilan sana ni Yue doon sa may bandang yun. Naramdaman niya na merong uuwi. Oo, At may- makakauwi na si Tinuloy, Flap TZ, Astral Echo. At itutuloy na nga. Edward ah. Yung Wala na, Lord. wala na. Nakita nila, Okay. kakabato lang ni Rene J ng bola, wala yung dragon. Wala dragon. Kulang sila ng isa. Actually, kulang din naman ng isa ang Blacklist May International. Wilderness Blessing yung Claude, aabot dito. siya! Retribution talaga ang pinakamagmamat. Reset. Reset na lang muna. Nabitawan. Tumulas. Sensui. The Filipino Lord Dance. Ladies and gentlemen. Imagine mo yung sequence din, dami nangyari, no? Nag-set up Nakauwi yung na bot si sa bot, Flap. umuwi si Flap, nag-slow push yung bottom lane, chinecheck ni Rene J yung kinakatayuan ni Flap TZ. Kulang ha, tatlo lang sila. Grabe Pwede yung i-rush. minion wave Pwede management, i-rush. oh. Pwede i-rush. Ang dami minion wave sa taas. Meron pa sa may bottom lane. Tapos si Oh! Rene J, makakakuha pa ng kill. Baka Rene J to. Nako, delikado. 58 seconds in counting. Para kay Few. Pero set na naman. Reset. Iisa-isahin nila. Sabi ng Blacklist International, teka lang, slow push. Minus one. Reset. Hindi, walang paki yung Blacklist sa Lord. Gusto nila mag-teamfight. Ako personal question na talaga to. Pag ganito ba yung sitwasyon, ano ba dapat gawin? Hindi ko rin alam. Ayun lang. Hindi ko rin alam. Oh no. Aray! Aray ko, bes. Mapapalayo pa nga dito. Again, nakaangat pa rin yung minion wave sa may bottom lane. So AP Brenna, mukhang call nila Ayan dito na. Nag-turn na. Nirush is na. dedepensa na lang muna Nirush na. as Blacklist International will secure this Lord. Actually, to answer your question, no, pag ano kasi in terms of RG, binibigay na talaga yan. Pero syempre, nasa competitive MLBB tayo, kinokontest pa rin, may Lord Dance. Pero ang mahirap kasi sa composition ng EP Bren, kaya masasabi mo hindi mo alam kasi technically hindi sila allowed kumontest. Ang pang-contest talaga nila dito is hayaan mo yung slow push sa bottom lane, mag-Lord turn kayo. Look for a 5v5 engagement. Yun yung nag-iisang sagot. Kasi at the end of the day, 50-50 yun kung mananalo ko ng teamfight o hindi. Pero yun lang yung natitang choice. Pero ang mas safer bet mo talaga is makipag-Lord dance. And, Pero ang hirap kasi pakikuhin na ano sa ang hirap, ganun. oo. Parang ano ba, Kahit i-risk wait lang, mo ba yung teamfight or dependa lang tayo Push sa ka base? ba? Tapos pag may nakasalubong ka, baka pilitin mo pa na makakuha ng kill. Ito Ito na. na, Ayan na. ang push ng Blacklist. Nakita natin kanina, nakadepensa ang Divide. AP Bren. Tinawag na ulit ang Dragon. Isang mabilis pa, pero madedepensahan pa rin na AP Bren. At mamamatay pa nga dito si Oheb. Full barrage. Sakto yun kay Super Marco. Trigger! May mawala na immortality. Super Marco na monster kill. Merong Winter Truncheon, pero mag-isa na lang si Sensui dito. Bigla liliko. Wow! Another one for Super Marco. Oh no, apat na members ba mula sa AP Bren ang buhay? Matagal-tagal ang aantayin ni Sensui at ni Oheb. Pumasok na tayo sa TikTok timers. What a defense para sa AP Bren. Pwede naman pala yun, i-petrify mo pag naka-Netherrealm na. Oh. Tsaka mo patayin paglabas ng Netherrealm. Ah, my goodness. Grabe yung adjustments, no? Pinetrify niya yung pagbaba niya na naka-Netherrealm. Kaya Uy. nahuli din si Oheb. Uy, Dediretso. correct. Dediretso ba sila? Diretso niya. sila? 41 seconds ha, si Sensui. Para miss eh. Wala yung main damage dealer nila dito, Oheb. Ngayon Kyle TC, inapakan na yung gas. Parang wala yata Ay. sila taga-clear na minion wave. Kakatok ngayon sa may Torres, sa may mid. Meron silang cannon at buhay na si Edward. Mahirap, boss. Para kami siya matapat nila eh. Respecting the damage na manggagaling din sa Ayan Blacklist International. Tingnan natin to midnight, ano pang nangyari rito. Look at the position of the Claude. Ayun na, petrify. Petri. Oh. Hindi na ikasa yung Netherrealm. Kagad, no? Oo, hindi Nabigla. na-shoot. Nabigla. Well, Grabe. medyo in terms of coordination, no, kailangan nila i-coordinate talaga yung usage ng Netherrealm. Kasi pwede nilang ginamit yun pang dive. Pero siguro inihintay talaga nila yung Black Dragon Form. Hindi lang in-expect ni Oheb siguro na pagkasang ng Dragon Form, ipepetrify Biglang siya agad. Nakita mo rin yung bilis ng kamay doon ni Sensui, no? Right after ng Immortality, bilis siya ng Winter Winter Truncheon. Truncheon. Tapos bumili pa siya ng Rose Gold Meteor. Hindi lang talaga Movement umabot speed, kasi napatay siya. Yeah. Kasi di ba magpo-proc pa yung shield na meron yun eh. But going back dito sa nagiging laban, nagkaroon na naman ng swing
AP Bren, hawak yung lead. Kawawa naman si, Hindi pa rin tapos itong laban na ito. kawawa si Kyle Tizio. 300,000 na yung sinatulog tablet. Ang sakit sa ulo niya. Kailangan kasi pumasok, parang hindi din ganun kada... At saka wala din kasi silang super range talaga na burst. So kailangan niya talaga mag-forward. Yeah. Tingnan, gets na ng AP Bren. Yung Claude daw, maglalaro sa opposite side. O, lima tayo dito. No entry. Lima tayo dito. Nililima na eh. And the Oo. Blacklist International, ang dami nila kasing way para ma-vision itong AP Bren. Pero kasi AP Bren, wala na silang pakialam. Kahit makita nyo kami, okay lang. May heal naman kami. Tapos nandun naman si Flap eh. Kailangan lang, available yung Petri niya para targetin itong si Oheb. Wala namang purify to eh. Yep. Ito na ulit yung split push. Baka i-reset ulit to ng Blacklist International. Angat Slow- ulit to. Slow push yung top lane. Pwede sila magkaroon ng backup dito. Once na may magpakitang hero na sa may top lane, Ira-rush, no? ira-rush nila itong Lord na to. Or maglo-Lord turn sila, hanap sila ng teamfight. Oh no. Kailangan, okay, makapal yung minions sa Makapal. may top ha. Again, bait lang to para sa umuwi- side umuwi si Flap. ng blacklist. Naku, umuwi si Flap. AP Naku, Bren. naku, umuwi si Flap. Umuwi sila. si Flap, may idea na. Nako. Ang blacklist kasi makikita na yung mga minion wave. Nandito si Edward. And same goes with AP Bren Ogwen. Ready ba sa setup play? Ni Oheb. Wala munang hihinga. Okay. Ganda ng ang ganda ng pwesto ni Ang ganda Super ng Marco. control. Hindi siya nagpapakita, hindi siya tinatamaan din nung Astral Recall tsaka nung Astral Echo. So this gives AP Bren sa playing room kasi hindi kagad nag-go yung Blacklist International and nag-clear si Marco. nakakapag-defend yung Yuzong sa may top lane. Nag-clear si Marco dun sa may bandang ibaba. May idea sila dito. Owen, natutunaw! Kalahati Reset. kagad yung buhay. And reset. Okay, reset na lang una. Kasi Wow. yung Yuzong pupunta na. Yung Yuzong papunta na. So magandang reset to for Blacklist International. Do it again, all over again. Slow push yung bot, slow push yung top, hilahin mo yung Lord. Once na makita nila si Super Marco and nakahiwala yung Yuzong, that's the go signal for Blacklist International. The Pinoy Lord Dance, ladies and gentlemen. Para sa ating mga World Champs, Blacklist International at AP Bren. Malapendulum yata nakikita natin. Ikaw- Kyle DC meron naman immortality. Aalis na lang kasi meron din sila Nakita- sustain eh. Nakita kasi yung Yuzong tsaka yung Ixia. So sabi ni Oheb, uy, walang ano to walang kasamang kampi to Pwede to ah. Pero may Di ba? heal eh, kaso naka-guardian helmet eh. Feeling ko ipipilit ngayon ng AP Bren na mga lahat. Kaso makunat kasi. Ixia, nagpakita. Super Marco sa may middle lane. Aabante yata AP Bren. Tatry nilang kuhanin yung control dito sa Lord. Grabe si Sensui, hawak-hawak lang talaga. Walang pipikit, walang kukurap, walang hihinga. Wala. Si Sensui, pag pinahawak mo ng bag, talagang hahawakan niya sa linggo eh, no? Bantayan mo eh. Oh, bantayan mo yan. Walang Hawakan niya sa linggo eh. Walang pipikit. Pero Grabe. pwede naman silang huminga. Pwedeng naman huminga. Pwedeng huminga. Grabe ka naman, madam. Grabe ka naman. Pahingayin mo Ay, naman. hindi, hinga pala. Oo. Hinga lang. Walang hinga lang. kukurap. Walang kukurap. Okay. Buti ka huminga, mahirap yun. Walang bibitaw sa cellphone. Yan, tama Walang yan. bibitaw bugla. Ayun, ayun, binitawan yung Lord eh. Binitawan yung Ayan. Lord. Ayan. Pwede na pong huminga. Teka, counter ano lang, timer lang. Pa 3 minutes na po tayo. 3 Three minutes. Pa 3 minutes na. Ang record natin, 7 minutes. 7 minutes. Kalahati na lang. Ayan na. Ito na ba ang pagbabago Grabe. sa longest Lord Dance? Oh, hindi namin sinulat yung script nito, guys. Ganito lang talaga Lord Dance Team sa Pilipinas. Walang script to. Grabe. Ano, Eh. mamaya na to. Ang tema naman nila, Bring Me. Talaga, sayawan at kaldagan. Ang nagaganap Blacklist International at AP Bren. Si Oheb Sa taas, si Oheb may pinaplano ata Nabadrip dito. Para maano yung minion wave. Nabadrip na si Oheb, sabi niya. Wala tayong nakikita. Ayan, Balik no? na ako ulit! Ala. Gumugulong-gulong na, Kutsil. abante para sa kanila. Mawala pa rin immortality, medyo makunat. Ginamit na rin agad Netherrealm. yung Netherrealm at makakabalik at makakasama na ulit ni Edward ang kanyang mga kakampi habang AP Bren. Okay, However- sige, tinry lang naman natin. However, ginamit yung Petrify. Pati penalty zone nagamit din eh. Yung Petrify, yung pinakamalaki dito, walang panghuli si Flap TZ. Baka hindi na mag-matter yung existence ng Yuzong for Blacklist International. Oh, panibago na naman. Oh, Nicole! Si Ogwen naman ngayon yung magsiset up na play. Full barrage. Full barrage! May kita si Sui. US down. Pero Kyle DC, wala na buhay. Ito na rin yung Dragon. Sensui! Habang nangyayari to, Sensui, makakatakas ba? Oh, no. Yes, nakatakas nga. Pero dito, AP Bren, makakatakas ba si Minions, Ogwen? minions! Kailangan Yung nila umuwi ngayon. Yung minions! Makapal yung minion wave. At wala yata lalabas. Edward! Ano nangyayari, penalty zone. Nakukuha pa yung Lord. Oh Takbuhan my mo na. God. Okay, takbuhan mo na. Atras ba? Habol mo dito ang AP Bren. Okay, nag-clear doon sa may bandang itaas. Walang mamamatay sa pamilya nito. Oh! Pero ang uunahin na nila si Ogwen. 76 seconds para sa kanilang rumor. Oh my God, sakto yung talon ni Ogwen. Pag talon niya, tinamaan siya nung Astral Recall. Well, yung Star Shatter. Pero commendable yung approach ng AP Bren. Alam nila walang Netherrealm. Nag-full commit
Si Ogwen doon, napakaganda nung space na nagamit niya, yung Minoan's Fury na palabas si Blacklist International, and sakto, yung pinaka-exit ng Blacklist covered ng full barrage. Kaya naman tinamaan pa rin sila Oheb, sila Edward sa may bandang likuran, pero at the end of the day, kulang pa rin yun. Wow, 32-minute game para sa Blacklist International at AP Bren. Hinahabol ng Walang Blacklist na Minotaur. maitabla yung score ng May Netherrealm. OSG. Kompleto lahat ng kits dito ha. 35 seconds kaya maagang tatawagin ang Dragon ngayon, Edward. May setup play na naman against Super Marco. Oh my Mapipilitan bumili ng goodness, immortality Edward. at unti-unti na nga. Face lock! Face lock! Face lock! Blacklist International secures round 3. What a game!